Kahit gaano kakagaling magbigay ng love advice, useless yan kapag ikaw na yung tinamaan. Ngumisi si Nari matapos maalala ang sinabi niyo ng kaibigan sa isip niya. Matagal na yon pero ewan ba niya? At biglang pumasok yon sa isip niya. Hindi pa man siya tinatamaan ng husto. O ayaw niya lang talagang aminin sa sarili niya na tinamaan na siya noon sa isang lalaking gusto na niyang ibaon sa limot kasi alam naman niyang wala siyang pag-asa. Tapos ngayon nasa harapan niya ulit ang lalaking yon. Si Dean Peñaranda at humihingi ito ng tulong sa kanya. I really need your advice, Nari. Tulungan mo ko para hindi na ako matorpe pagdating sa babaeng mahal ko. Halos magmakaawang saad ni Dean kay Nari. Hindi maiwasang mapatitig ni Nari sa lalaki. Ang laki na ng pinagbago ni Dean. Huling kita pa ni Nari dito ay mga high school pa sila. Gwapo na si Dean noon, pero ngayon sobrang gwapo na. Matikas na rin ang katawan nito, nahakab na hakab sa suot nitong long sleeve shirt na nakatuck in sa slacks nitong itim. Halatang galing sa trabaho. I'm sorry pero ngayon tatanggi na muna ako. Sagot ni Nari at bahagyang umisi para pagtakpan ang kirot sa dibdib niya. Napagtanto niya kasi lalo na attracted pa rin pala talaga siya kay Dean. Ang tagal-tagal na pero siya pa rin talaga ang nasa puso niya. Ngayon niya lang napagtanto na parang walang silbi lahat ng mga alam niya pagdating sa pag-a-advise. Kumunot ang noo ni Dean. But why? Ang sabi nila magaling ka. I've read a lot about you online. I'm so damn desperate. Hindi ko na kayang magpakatorpe na lang habang buhay. Halos pabulong na sabi pa nito. Napakagat sa ibabang labi si Nari. May gustong babae si Dean. Ipinakilala pa nito agad sa kanya sa picture at nalaman ni Nari na ang pangalan ng babae ay Sofia Chavez, isang sikat na socialite. Siyempre, umandar agad ang insecurities ni Nari kasi siyempre ang ganda-ganda ng babaeng gusto ni Dean. Tapos siya, halos tampalin ni Nari ang sarili sa biglang pumasok sa isip niya. Bakit naman ikukumpara niya ang sarili kay Sofia na talaga namang mas mataas ito sa kanya? Isang hamak na love coach lang naman siya. Basta hindi lang pwede. Sagot ni Nari at nag-iwas na ng tingin. Hindi naman pwedeng sabihin ni Nari na kaya siya tumatanggi na mag-advise kay Dean ay dahil hindi pa naman siya ganun ka-martyr para tulungan ang lalaking gusto niyang makuha ang gusto rin nitong babae. Even if doblehin ko yung payment, hindi naman problema yung bayad ko dito eh. Saad ni Dean at bahagyang natawa at umiling pa. Hindi naman kasi yun yung rason. Then what? Hindi pa ako nakakabasa ng tungkol sa'yo na tumanggi ka sa kliyente. Bumuntong hininga si Nari. Private yung reason ko. Saad niya. Nagulat si Nari nang bigla na lamang kinuha ni Dean ang isang kamay niya sa lamesa at hinawakan yun. Marahang pinisil. Halos magwala ang puso ni Nari sa dibdib dahil sa kuryenteng dumaloy sa ugat niya. Please, Nari. Help me to get the girl I like. You're my only hope. Nagmamakaawa na namang saad ni Dean at halos matunaw ang puso ni Nari nang makita ang mga mata nitong nagsusumamo. Munti ka nang bumigay si Nari, pero napagtanto niyang hindi niya kaya. Hindi niya kayang panoorin ang lalaking gusto niya simula noon at magpahanggang ngayon makuha ang babaeng gusto nito. Hindi kakayanin ng puso niya. Kaya ngayong maaga pa, iiwas na siya. Unti-unting binawi ni Nari ang kamay niyang hawak ni Dean dahil parang tila labag yon sa loob niya. I'm sorry talaga, pero hindi pwede. Excuse me, may importante pa akong pupuntahan. Una na ako. Saad ni Nari at tumayo na. Mabilis ang paghakbang niya papalabas ng coffee shop. Halos sapuin ni Nari ang puso niya dahil sa bilis ng tibok noon pagkarating niya sa loob ng kanyang kotse. Hindi niya inaakala na mangyayari ang araw na ito. Na makikita niya ulit si Dean Peñaranda na kinababaliwan niya noon. Hindi naman kasi aware si Nari na si Dean yung nakausap niya online. Secretary ni Dean yung nakatransact niya at nag-set ng schedule para sa meet-up na ito ngayon. Nang nakita ni Nari si Dean ulit pagkatapos ng ilang taon, nagbalik ulit sa alaala niya lahat. Kung paano niya noon pagmasdan sa malayo ang lalaki. Hindi na siya umasa noon na mapapansin siya noon ni Dean. Sino ba naman kasi siya? Isa lang siyang dakilang nobody sa school. Hindi magtatangka si Dean na pag-aksayahan siya ng oras. Napabalik sa realidad si Nari nang mag-ring yung phone niya sa dashboard.
tumatawag ang kaibigan niyang si Yana. Isa sa mga naging kliyente niya noon na masaya na ngayon sa buhay love life. Yana, napatawag ka. Agad na bungad ni Nari sa kaibigan. Hi Nari, punta ka sa unit ko. Nagluto ako ng food. Anniversary namin ni Alex. Pumunta rin yung ibang common friends natin. Saad pa ni Yana. Oh, happy anniversary sa inyo. Sige, habol ako. Saad ni Nari sa kaibigan. Okay, we'll wait for you ha. Ingat. Natapos din agad ang tawag. Tumungo na si Nari sa unit ni Yana at agad niyang binati sa personal ang mga ito ng happy anniversary. At coincidence nga naman kasi mostly sa mga common friends nila Yana at Alex ay naging kliyente niya. Masaya at makulay na ang mga love life at lahat ng yon ay dahil sa kanya na taga-advise noon. Next time, anniversary na ni Nari at saka boyfriend niya yung aatenan natin. Our love coach will find her forever soon. Manifesting, sabi ng isang friend ni Alex. Uy, baka ma-jinx, lalo't hindi pa to nakaka-move on sa crush niya. Maagap na tinakpan ni Nari ang bibig ni Yana. Balak pa yatang ibuko siya sa mga friends nila ni Alex na hindi pa rin siya makaahon sa high school crush niyang si Dean. Although hindi naman sure kung kilala ng mga ito si Dean pero mahirap na. Medyo nakainom na si Yana kaya madaldal na. Pero hindi naman ito sobrang lasing dahil nang magtagal kaunti ang salo-salo, nagsolo silang magkaibigan sa may kusina. Di ba may kliyente kang kinita kanina? Kumusta? Tanong pa ni Yana at nagsali ng tubig sa baso. Nagpababa lang ng tama ng alak na iniinom kanina. Hindi ka maniniwala sa nangyari kanina. O bakit? May nangyari ba? Yung bago kong kliyente. Si Dean Peñaranda lang naman. Natawa si Nari pero hindi yun umabot sa mga mata niya at nailing pa. What? So does that mean may gusto siyang iba? Obviously. Pero natutorpe daw siya. Kaya kailangan niya ng advice ko. As if naman. Nakangising sagot pa ni Nari at nailing pa. Are you okay? Bumalik ba yung feelings mo sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Yana. Hindi naman naalis eh. Alam mong siya lang talaga kahit ilang taon ko na siyang hindi nakikita. But it's too late. He's too desperate to get his certain girl. Sana ako na lang. Saad ni Nari at naiiling pa. Wala sa sariling kinuha niya ang beer in can na tira kanina ni Yana at tinunggayon. Ewan ba ni Nari pero naiiyak siya bigla. Parang ewan naman kasi. Ilang taon din niyang hindi nakita si Dean tapos magkikita ulit sila dahil may gusto itong babae na hindi nito makuha. Oh, Nari, I'm sorry. Saad ni Yana sa kaibigan at kinabig ito sa isang yakap. Ang galing ko mag-advise sa ibang tao pero pagdating sa sarili ko, boplax ako. Sabi pa ni Nari. Napasunod-sunod na ang inom niya ng alak hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na siya sa kalasingan. Mabuti na lang at hinatid siya ni Yana sa kondo niya na sa kabilang building lang naman. Pagkagising ni Nari ay may hangover siya. Pero nainis siya dahil umagang-umaga may nagdo-doorbell na agad sa loob ng kondo niya. Aligaga si Nari sa pagbukas ng pintuan. Wala pa siyang suklay-suklay at hindi pa nakapagpalit ng damit niya kahapon. Nagulat siya nang bumungad sa kanya ang presko at gwapong mukha ni Dean sa labas ng tinutuluyan niya. Hindi to totoo. Imagination lang kita. Bulong ni Nari sa sarili kasi imposible naman talaga na nandito si Dean sa harapan niya ngayon. Hindi na napigil ni Dean ang pagtawa sa bungad ni Nari sa kanya. No, I'm not. I'm real. I'm actually here para doon sa napag-usapan natin. Please be my love coach, Nari. Saad ni Dean. Halos pagmamakaawa na naman ang boses nito. Mabilis na umiling si Nari. Hindi nga sabi. Bakit ba pati imagination ko ang kulit mo pa rin? Bahala ka na nga dyan. Anya at isasara na sana yung pintuan. Pero humarang bigla si Dean at naipit ang braso nito. Wait! Ouch! Daing ni Dean dahil sa pagkakaipit ng braso niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Nari dahil doon. Bakit kasi humarang ka? Asik niya. Hindi na napigilan pa ang pagsungit lalo. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto at sinamantala na ni Dean ang mabilis na pagpasok sa loob ng condo unit ni Nari. Teka, sinabi ko bang pumasok ka? Tanong pa ni Nari pero tila walang narinig si Dean at naglibot pa ng tingin sa paligid. Nice place. Komento pa nito. Trespassing ka? Sabi na kasing hindi ako papayag sa gusto mo eh. Kahit na triplehin ko yung magiging bayad ko. Tanong pa ni Dean. Sa totoo lang ay natetempt talaga si Nari. Kasi syempre pera pa rin yun.
Sino namang tatanggi sa pera, 'di ba? Ang kaso, kailangan niyang protektahan ang puso niya. Alam niyang masasaktan siya kaya naman hanggat pwede ay iiwas talaga siya. Kahit pabigyan mo ko ng 1,000,000, hindi ako papayag. Halos labas sa ilong na sabi pa ni Nari. 1,000,000? What about 2,000,000? Laglag na lang talaga ang panga ni Nari. Alam naman niyang hindi problema kay Dean ang pera, pero hindi naman niya lubos maisip na tila nagbawaldas na ito ng pera para lang sa serbisyo niya. Matigas pa ring umiling si Nari. Still no, umalis ka na lang bago ako magpatawag ng security. Teka, hoy, saan ka pupunta? Tarantang tanong ni Nari nang mapansin na papalapit si Dean sa table sa gilid kung saan nakadisplay ang mga pictures niya noong high school. Agad na nag-init ang pisngi ni Nari dahil syempre, ang mga pictures niya doon ay noong mga panahong hindi pa siya marunong mag-ayos. I knew it. Saad ni Dean at may ngisi sa labing bumaling kay Nari. Ha? That's why you looked familiar. We graduated from the same school. Sagot pa ni Dean. Namilog ang mga mata ni Nari. Kilala mo ko? Tanong pa niya. Tila naninigurado. Of course. You once joined the photojournalist before, right? Paanong hindi kita mapapansin kung gustong-gusto ko na yung mga gawa mo nun? Anito at mas lalong lumawak ang isi sa labi. That explains why you're good at writing blogs online as well. No wonder you're dubbed as the love coach, huh? Dagdag pa nito. Halata ang pagkamangha sa tono ng boses nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Nari. Sa totoo lang, ay natuwa siya na malamang hindi pala siya talaga nobody noon kay Dean. Kilala siya nito. Napalunok si Nari kasi paano kung inuutulang siya ni Dean para pumayag siya sa gusto nito. Kahit ilang puri mo pa sa akin, hindi pa rin ako papayag. Sagot ni Nari at nag-iwas ng tingin dahil talagang naaapektuhan na siya sa gwapong mukha ni Dean. Bumuntong hininga si Dean. Akala ni Nari ay mawawala na ito ng pag-asa pero nagulat na lang siya sa sumunod nitong ginawa. Mabilis na lumapit si Dean sa direksyon ni Nari at hinawakan ang kamay nito. Hindi agad nahila ni Nari ang sariling kamay sa sobrang gulat, lalo pa nang maramdaman niya ang tila kuryenteng tila dumaan sa bawat ugat niya. Halos mahigit niya rin ang kanyang hininga. Please, Nari. You can ask me anything you want. Sisikapin kong ibigay. Tulungan mo lang ako pagdating sa babaeng gusto ko. Tila nanlalambing ng saad ni Dean. Hindi agad naapuhap ni Nari ang dapat na salitang sasabihin. Pero agad siyang natauhan nang maproseso ang sinabi ni Dean. Ito na naman, sinasampal na naman sa kanya ang katotohanang nagmamakaawa si Dean sa kanya para sa babaeng gusto talaga nito. Ramdam agad ni Nari ang paninikip ng kanyang dibdib dahil doon. Agad na hinila ni Nari ang kamay mula sa pagkakahawak sa kanya ni Dean. Hindi pa rin. Maghanap ka na lang ng ibang makakatulong sa'yo. Umalis ka na lang dahil hindi magbabago yung isip ko. May pinal sa tonong saad ni Nari at agad na tumalikod sa lalaki. Pakisarado na lang yung pintuan kapag umalis ka na. Dagdag niya at dumiretso na sa kwarto niyang muli. Nang pasimple siyang sumilip mula sa pintuan ng sariling kwarto, nakita na niyang malungkot si Dean na lumabas ng unit niya. Malalim na bumuntong hininga si Nari. Naitulog na lang ulit niya ang paninikip ng kanyang dibdib sa inggit at selos sa babaeng nagugustuhan ni Dean. Nang nagising ay brunch na pero saktong may bagong kliyente siyang kinita sa isang restaurant. I'll try to do your advice, Nari. Sana nga at magkaayos na kami ng girlfriend ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Thank you. Saad ni Alfie, kliyente ni Nari na kamit niya ngayon. Ngumiti si Nari. No worries. At kapag may kailangan ka pa, chat mo lang ako. Saad niya sa lalaki. Masaya si Nari para kay Alfie dahil halatang nabuhayan ito ng loob para kausaping muli ang girlfriend na hindi na niya nakakausap pa dahil sa isang misunderstanding. Nag-advise si Nari kay Alfie at natuwa siya dahil mukhang determinado naman ang lalaki na makipag-ayos nga sa nobya. Habang nagkukwentuhan sila, sakto namang bumukas ang pintuan at pumasok ang dalawang tao na parang couple. Agad na nakilala ni Nari ang lalaki. Walang iba kundi si Dean. At mukhang masaya ito dahil nangingislap ang mga mata habang nakatingin sa babaeng kasama. Yon ay si Sofia Alfaro, ang nagugustuhan ni Dean. Are you okay, Nari? Pukaw bigla ni Alfie sa atensyon ni Nari dahil sa pagkatulala nito kina Dean at Sofia na parang may mga sariling mundo. Ha? Tumawa si Nari. Oo naman. By the way, ang sarap ng food dito Babalik ako dito next time. Pag-iiba ng usapan dahil ayaw niyang magtanong pa si Alfie sa kanya.
Really? Actually, kakilala ko yung owner. Sabihan ko siya para kapag bumisita ka dito, pwede kanyang bigyan ng discount. Saad ni Alfie kaya natawa na lang si Nari. Hindi na napigilang muli ni Nari ang mapabaling sa direksyon nila Dean at Sofia. At nagulat pa siya nang nakitang nakatitig sa kanya si Dean at nginitian pa talaga siya nito. Agad na umiwas si Nari sa lalaki. Ayaw niyang ma-distract hanggat maaari. Lalo pat ang laki ng epekto nito sa kanya. At para mahimasmasan kahit konti, tumungo si Nari sa CR para kalmahin ang sarili. At tila nananadya talaga ang tadhana dahil biglang bumukas ang pintuan at niluwanon bigla si Dean na bahagyang nagulat nang magtama ang mga tingin nila. Oh, sorry. I thought male CR to. Saad ni Dean at napakamot sa likod ng ulo. Nananadya ka ba? Hindi na napigilang tanong pa ni Nari. Sinusundan mo ba ako? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na ayokong pumayag sa gusto mo? Iritadong dagdag pa niya. Sumeryoso ang tingin na ipinukol ni Dean kay Nari. I know. But, kahit kaunting advice lang ba, wala kang pwedeng maibigay? You see the girl I'm with kanina, diba? She's so lovely, right? Gusto kong gawin lahat para mapasakin siya. Please help me. Nagsusumamong saad ni Dean at hahakbang na sana papalapit kay Nari, pero umatras ito. Hindi nga pwede, sagot niya at hindi na namalayan pa na napasandal na siya sa sink. At para bang nananadya lalo si Dean dahil mas lumapit pa ito talaga. Kung may makakakita sa kanila, mukha silang intimate couple ngayon. Pero si Nari na lang ang nag-isip noon dahil halatang hindi apektado si Dean sa liit ng distansya nila ngayon. At least give me one reason why you're not taking my offer then. Saad pa ni Dean at napasinghap si Nari bigla. Panong hindi, bumaba lang naman ang tingin ni Dean sa kanyang labi at umalon pa ang lalamunan nito. Senyales na tila napalunok at natatakam. O baka imahinasyon niya lang yun. Huwag mo nang ipilit. Ayoko talaga. Kumunot ang noo ni Dean. But why? Tanong nito at dahil sa frustration, mas nailapit nito ang mukha kay Nari at halos magdikit na ang kanilang labi. Pero bago pa mangyari yun, bumukas bigla ang pintuan ng CR at niluwanon si Sofia na nagulat nang makita ang dalawa. Mabuti na lang at mabilis na naitulak kanina ni Nari si Dean. Para naman silang nagtatago ng relasyon dito. Namumula si Nari na umiwas ng tingin at nagkunwaring busy sa pagre-retouch habang nakatitig sa salamin. What are you doing here in the girls' comfort room, Dean? Tanong ni Sofia kay Dean. Namali ako ng napasukang comfort room. Then I saw Nari here. I talked to her a bit. She's a friend, actually. Saad ni Dean at bahagyang natawa pa na para bang hindi man lang kinabahan sa pwedeng interpretasyon na makita ni Sofia sa kanila. Oh, hello there, Nari. I'm Sofia. Pagpapakilala ni Sofia sa sarili. Siyempre, hindi naman basto si Nari kaya muli niyang hinarap ang babae at tinanggap ang kamay nitong nakaumang para sa isang shake hands. Hi, nice to meet you. Simpleng pagpapakilala niya. Sige alis na ako. May kliyente kasi akong naghihintay sa labas eh. Anya at nagmamadali na ring lumabas. Nang tuluyang makalayo si Nari, kina Dean at Sofia, doon pa lang siya tuluyang nakahinga ng maluwag. Nawala na siya sa mood bigla. Mabuti na lang at nagmadali na rin si Alfie na umalis dahil sa biglaang appointment, kaya umalis na rin doon si Nari. Hindi na niya kayang magstay sa isang lugar kung nasaan sina Dean at Sofia. Nadudurog lang ang puso niya sa selos. Ilang araw nang walang kliyente na minimit si Sofia. Pero na-busy naman talaga siya sa isang inquiries online kaya yun yung pinagkaabalahan niya. May isa siyang minute sa isang condo sa Makati kaya naman naghanda na siya papunta doon. Nagpaganda siya dahil syempre ayaw naman niyang magmukhang manang sa harap ng kliyente niya. 6:00, nakikipag-meet ng kliyente niya pero maaga pa lang ay nakapag-ayos na siya. Pagpatak ng 5:45 ng hapon ay nasa elevator na si Nari ng building. At kung siniswerte nga naman, nabigla siya nang nakita si Dean na nagmamadaling pumasok sa loob ng elevator. Kung saan, mag-isa lang siyang lulan. Nari, what are you doing here? Nangingiting gulat na tanong pa ni Dean at napahalakhak pa ng bahagya. Tumikhim si Nari bago sumagot. May imimita kong kliyente. Client again, ha? Ako kaya? Kailan mo ako papatulan? Nakangusong tanong pa ni Dean pero hindi na sinagot pa ni Nari. Bumuntong hininga na lang si Dean dahil alam naman niyang hindi rin naman siya sasagutin ni Nari sa gusto niya. Nag-init naman ng bahagya ang pisngi ni Nari dahil tila iba yung meaning ng sinabi ni Dean sa kanya.
Pero syempre, sa kanya lang yun. Walang ibig sabihin naman kasi kay Dean yun. Halatang nag-aabang pa si Dean ng sasabihin ni Nari. Pero parehas silang nagulat nang tila napundi ang ilaw sa loob ng elevator. At tumigil yon. Parehas silang natulak sa isa't isa dahil sa biglaang pag-uga. What the hell is happening? Bulong ni Dean at hindi na namalayan ang mahigpit na pagyakap nito kay Nari na tila ba pinoprotektahan siya nito. Patay-sindi pa rin yung ilaw at bilang taong takot sa dilim, mas lalong napasiksik si Nari kay Dean nang hindi na niya namamalayan. Hindi pa man din sila nakakabawi, nabigla ulit sila dahil sa pag-uga muli ng elevator na tila nahuhulog at bigla na naman itong tumigil. Pero dahil sa bahagyang impact, hindi inaasahang nagdikit ang kanilang mga labi. Dampi lang dapat yun. Namimilog ang mga mata ni Nari sa gulat dahil syempre, nakalapat sa labi niya ang labi ni Dean. Pero nagulat siya nang ibuka ni Dean ang labi nito at tinikman ang labi niya. Naging parang sunod-sunuran si Nari, lalo pa ng tila nangaakit si Dean at gusto nitong ibuka niya ang labi niya. Kaya naman mas lumalim lalo ang halikan. Nagpatuloy yon at tuluyan nang nawala ang takot ni Nari sa dilim. Mas lalo pa silang napayakap sa isa't isa. At saka lang natauhan nang biglang bumukas ang elevator at dumating na ang maintenance na mag-aayos. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Sir, pasensya na po sa nangyari. Hingi ng paumanhin ng mag-aayos. We're both fine. Next time, pakicheck na lang lagi yung mga elevators nyo. Seryosong sabi pa ni Dean at tumikhim din. Halata ang pamumula ng tenga nito pababa sa leeg. Napayuko na lang si Nari dahil hindi niya halos maproseso sa utak ang nangyari kanina. Totoo ba talagang naghalikan sila ni Dean? Parang imahinasyon lang lahat. Pero hindi. Dahil kahit nang pasimple na siyang umalis at iniwan si Dean doon na kausap ang maintenance, ramdam niya pa rin ang labi nito sa kanya na tila ba nakaukit na doon. Wala tuloy sa sarili si Nari nang makausap ang kanyang kliyente. Pero mabuti na lang dahil kahit papano ay naitawid naman niya. Hindi nga lang siya pinatahimik kahit ilang araw na muli ang nakalipas. Sa sumunod na araw, naisipan ni Nari na magliwaliw sa mall dahil syempre, kailangan naman din niyang mag-relax kahit papano. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, talaga namang nakasalubong niya pa si Dean sa parking lot na halata ang pagliwanag ng ekspresyon nang makita siya. Liliko na sana si Nari pero huli naman na ang lahat. Nahabol na siya ni Dean at mabilis na nahila ang kanyang braso. Hey, are you avoiding me? Mabilis na tanong pa ni Dean. Agad namang umiling si Nari. Hindi, bakit naman kita iiwasan? Mabilis na saad niya. I don't know. Maybe you're affected with our kiss in the elevator. Saad ni Dean at bahagyang napahalakhak. Namilog ang mga mata ni Nari dahil doon. At bakit naman ako magiging affected, Aber? Saad pa niya. Imbis na ma-offend si Dean, parang nasiyahan lang din ito sa reaksyon niya. Hindi ko alam. Baka kasi hindi mo na maalis yun sa isipan mo. That's what happened to me. Pag-amin nito na kinalaglag ng panga ni Nari. Ha? I can't seem to get that out of my head. Yun na yata yung pinakamasarap na halik na natikman ko sa buong buhay ko. Ang sarap ng labi mo. Deretsahang sabi ni Dean na siyang ikinasinghap pa ni Nari. Bakit parang ibang tao ang nasa harapan niya bigla? Bakit parang mas matapang ang bersyon ng Dean na kausap niya ngayon? Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo dyan, hindi ka ba busy sa babaeng kinababaliwan mo? Tanong na lang ni Nari at sinadyang ibahin yung usapan para makaiwas sa sinabi ni Dean. That's the thing. Hindi ko na siya gaanong iniisip ngayon matapos yung halikan natin. That's kinda odd. May magic ba yung halik mo? Tanong pa ni Dean at muling napahalakhak. Kumunot ang noo ni Nari dahil hindi niya lubos maisip kung saan hinuhugot ni Dean ang pinagsasasabi ngayon. Pero hindi niya rin naman maitatanggi na bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa mga pinagsasasabi ng lalaki. May pupuntahan ka ba? I'll come with you. Pag-iiba bigla ni Dean ang usapan. Magwe-window shopping lang at wag na, ayoko nang may kasama. Pagtanggi ni Nari at nagsimula ng humakbang papalayo kay Dean. Mabilis namang sumunod ang lalaki na para bang takot na mawala sa paningin nito si Nari. Alam mo bang hindi ako pinatulog ng halikan natin? Saad pa bigla ni Dean nang nasa loob na sila ng mall. Kunwaring nagbibingi-bingihan si Nari. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Dean at nagtingin-tingin lang sa paligid kahit na bumibilis lalo ang tibok ng puso niya. Inaabangan kita sa labas lagi dahil baka sakaling magkasalubong tayo pero wala ka.
That's why I kinda thought that you're avoiding me. Daldal pa ni Dean. But anyway, that's fine. At least nakita na kita ngayon. Bakit ka ba sumusunod sa akin? Asik na tanong ni Nari sa lalaki. Hindi pa rin nililingon ito at nagtuloy-tuloy sa lakad. Well, may parte pa rin sa akin na ayaw kang mawala sa paningin ko. It's out of my character but yeah, that's the truth. Saad ni Dean at napangisi pa talaga. Bumuntong hininga na lang si Nari at hinarap ito. Strategy mo ba to para pilitin ako ulit na bigyan kita ng advice ha? Mapanghinalang saad niya sa lalaki. No, hindi nga yun pumapasok sa isip ko lately eh. I'm actually happy to finally see you now. Sagot pa nito. Lumalim ang gitla sa noo ni Nari. Ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi, kaya muli siyang nag-iwas ng tingin. Ewan ko sa'yo, umuwi ka na nga, saad pa ni Nari. Nope, uuwi lang ako kapag uuwi ka na rin. At bakit naman nakadepende sa akin? Masaya nga akong nakikita ka. I'll be sad again once you're out of my sight. Kaya pagbigyan mo na ako ngayon. Sagot pa ni Dean. Laglag na lang talaga ang panga ni Nari sa pagiging clingy nito bigla. Napailing na lang siya. Nauubusan na siya ng pasensya at hinayaan na lang niya ito. Pero nakaisip bigla ng paraan si Nari. Nakita niya ang shop kung saan nagbebenta ng mga underwears for women. Siyempre, puro babae yung nandoon. Sa isip pa ni Nari, baka kapag pumasok siya doon ay maiilang si Dean at mapipilitang lumayo sa kanya. Kaya naman, mabilis siyang pumasok doon ng nakangisi. Agad siyang nagtitingin-tingin doon ng mga maninipis na panty. Pero nagulat na lang siya nang may matigas na brasong pumulupot sa bewang niya. Is this your plan to get away from me? It's not really working, Nari. Mapang-akit na bulong pa ni Dean. Suminghap si Nari dahil hindi niya inakala na tumuloy pa rin si Dean sa pagsunod sa kanya. Pero mas lalong hindi niya inaasahan ang paglapit sa kanya ng ganito ni Dean na animoy mahihiyarin yung hangin na dumaan sa pagitan nila. Lumayo ka nga, nauutal na sabi pa ni Nari. Kung tutuusin ay pwede naman niyang itulak na lang si Dean palayo sa kanya. Pero parang nawalan siya ng lakas bigla at hindi niya magawa. At ang traidor niyang katawan ay nagugustuhan pa talaga ang closeness nilang dalawa ngayon. Ang bango mo. What's your perfume? Tanong pa ni Dean, hindi man lang pinansin ang sinabi ni Nari. Mas lalong nahigit ni Nari ang hininga nang maramdaman ang tungki ng ilong ni Dean sa gilid ng leeg niya. Halatang inaamoy siya doon. Hindi ako nagpe-perfume. Sagot ni Nari. Medyo nahihibang na rin sa bawat dampi ng ilong ni Dean sa balat niya. Really? I like your natural scent then. Nakaka-addict. Parang ano? Parang ang sarap mayat payain. Makahulugang saad ni Dean. Namilog ang mga mata ni Nari dahil doon. Hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ni Dean doon. Pero sapat lang para mangatog lalo ang tuhod niya. Pero bago pa siya tunuyang mawala sa sarili, dumating ang staff ng shop at nagtanong kung ano yung gusto niya. Mabuti na lang dahil talagang hindi na makalma ni Nari ang sarili dahil sa nararamdaman niyang tensyon sa sobrang lapit ni Dean sa kanya. Kahit wala sa plano, napabili na lang talaga si Nari ng underwear. Pinilit na niyang umiwas sa lalaki matapos noon dahil natakot siyang muli na namang traidorin ulit siya ng kanyang katawan. Mukhang naramdaman naman yun ni Dean kaya kusang lumayo na rin ito. Tuluyan na ngang nakahinga ng maluwag si Nari nang napilitan ngang lubayan ni Dean ang landas niya dahil mukhang may emergency sa kumpanya nito. Pagka-uwi ni Nari ay nagpahinga siya at nag-order na lang online ng makakain niya. Nang nasa kama na siya at naghahanda ng matulog, nag-ring bigla ang kanyang phone. Tumawag ang isang unknown caller. Sa pag-aakalang kliyente yon, agad na sinagot ni Nari ang tawag. Hello? Hi Nari. Bungad ng nasa kabilang linya na siyang ikinasinghap ni Nari. Boses pa lang ng lalaki. Kilalang-kilala na niya. Walang iba kundi si Dean ang tumatawag. Paano mo nalaman ang number ko? Kunot noong tanong pa ni Nari. I got it from your previous client. Hindi ko nasasabihin kung sino. Napabuntong hininga si Nari at nailing na lang. Bakit ka na naman ba nang gugulo ha? Pagtataray na tanong niya sa lalaki. Gusto ko lang marinig yung boses mo bago ako matulog. Nag-init ang pisngi ni Nari dahil doon. Pilit niyang kinalma ang sarili bago sumagot. Narinig mo na. Patayin mo na yung tawag. Kunwaring bored na saad niya. Wait, saglit lang naman. Alam kong kalabisan na to, pero can I see your face? Ha? Let's video call please, Nari. Pagmamakaawa pa nito. Hindi pa nakakabawi si Nari nang bigla na lamang mag-request ng video call si Dean. Hindi na alam ni Nari ang gagawin sa sobrang taranta,
kaya napindot niya tuloy ang accept button. Bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Dean na nakahiga na sa kama. Halatang topless dahil litaw na litaw ang itaas na dibdib nito. Hi. Maaligasgas ang boses na bungad na sabi ni Dean at ngumisi pa sa kamera. Parang malalaglag ang boses ni Nari bigla. Ang gwapo kasi talaga nito tapos nakaka-turn on ang bedroom voice nito. Muntik ng kaltukan ni Nari ang sarili dahil sa naisip. Kung ano-ano na lang yung tumatakbo sa utak niya. Bakit ka ba tumatawag? Kunwaring iritadong tanong ni Nari pero nakakainis lang dahil parang nanglalambing ang boses niya imbis na naiinis. I wanna hear your voice and see your face. Diretsahang sagot pa ni Dean. Kumunot ang noo ni Nari. Pilit na pinagtatakpan ang pamumula ng pisngi. Ano tong ginagawa mo? Akala mo ba hindi ko nahahalata ha? Tanong niya sa lalaki. Sa seryosong tono. Ginagawa? What do you think, Taas kilay pang balik na tanong pa ni Dean. Huwag ka nang magmaang-maangan, nilalandi mo ko, diba? Lakas loob na tanong pa ni Nari. Hindi na niya alam kung saan niya nahugot ang kapal ng mukha na tanongin yun. Pero kasi hindi naman siya manhid. Kahit wala siyang gaanong karanasan ay alam niya ang mga ganitong paandar. Hindi naman siya naging love coach para sa wala. Why? Is it working? Mapaglarong tanong pa ni Dean. Suminghap si Nari at umiling. Hindi. Kasi alam kong yung Sofia yung gusto mo. May pait sa boses na sagot pa niya. That's what I thought too. But suddenly, everything has changed after our kiss. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong niya. Pumuntong hininga si Dean at bahagyang bumangon. Mas lalong lumitaw ang collarbone nito kaya bahagyang na-distract si Nari. Napatikhim na lang tuloy siya at kinalma ang sarili. I don't want to say it here. Sabihin mo na. Diretsahin mo ko, ngayon din. Putol ni Nari sa sinasabi ni Dean. Mas lalo lang siyang kinabahan dahil sumeryoso lalo ang ekspresyon ni Dean sa screen. Isn't it obvious yet, Nari? Alin yung obvious? Ayoko nang nagpapaligoy-ligoy, okay? Isn't it obvious that I like you for real? Or maybe more than that? Halos pabulong pa na pag-amin nito at malalim na bumuntong hininga. Hindi maapuhap ni Nari ang tamang salitang sasabihin. Napatitig lang siya sa screen ng phone niya habang pinoproseso ang mga sumunod na sasabihin. Hey, say something please. May pagsusumamong sabi pa ni Dean pero parang naumid yung dila ni Nari. Panong hindi? Pangarap niya to. Ang magustuhan din siya ng taong gusto niya. That's it. I'm going there. Hintayin mo ko. Saad pa ni Dean bago tuluyang pinatay ang tawag. Tulala pa rin si Nari pero hindi niya maitatanggi ang saya ng puso niya ngayon dahil sa bilis ng tibok noon. Lumipas ang ilang minuto nang hindi na niya namamalayan. Saka na lang siya natauhan nang marinig ang doorbell sa labas ng kondo niya. Aligaga siyang nagtungo sa pintuan at mabilis na binuksan yon. Bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Dean. Bakit ba kailangan mo pang pumunta dito? Kunwaring inis na tanong pa ni Nari. Kasi gusto kong sabihin ng personal yung sinabi ko sa video call kanina. Seryosong sagot pa ni Dean. Hindi naman kailangan. But I want to. Gusto kong makita sa personal yung magiging reaction mo. Napapikit na lang ng mariin si Nari. Hindi to totoo. Paanong nangyari na gusto mo na ako? Kaya mo nga ako nilapitan kasi iba yung gusto mo, diba? Saad pa niya. Tumango si Dean. I know it was hard to believe. But after the kiss, hindi na talaga maalis sa isip ko. I realized that I've been looking for your presence all the time. Hinahanap-hanap na kita. It was fast, I know. Pero wala Hulog na ako sa halik mo. Sabi pa nito. Inaamin ni Nari na kinilig talaga siya doon. Dream come true talaga ito. Pero ang hirap talagang paniwalaan. Hindi pa rin ako naniniwala. Sagot niya. Should I kiss you again para ma-feel mo kung gaano ako kasabik sa'yo? Mapaglarong tanong pa ni Dean. Baka naman naghahanap ka lang ng physical na bagay. Nabuhay lang yun ng nag-kiss tayo. You mean sex? Hindi Well, I admit, attracted ako sa'yo sa ganung paraan. Pero kilala ko yung sarili ko. I know I've got feelings, and this is not just about my physical needs as a man. This is deeper, Nari. Mas lalong napakurap si Nari doon. Hindi na kayang sagutin ang sinabi ni Dean kaya naman nagpatuloy pa ito sa pagsasalita. But come to think of it, hinalikan mo rin ako pabalik sa elevator. Does that mean, ano? Kabadong tanong pa ni Nari. You're also attracted to me. Hindi lang ako, Nari. Pati din ikaw. Aminin mo na. Nangingising saad pa ni Dean at naglakas loob pang lumapit.
Napaatras naman si Nari. Diyan ka lang. Anya sa lalaki pero parang wala itong narinig. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo dyan. Anong attracted ako sa'yo? Dinivert ko lang yung attention ko sa labi mo kasi takot ako sa mga panahong yun. Pagrarason pa niya. Is that so? Should we check it one more time then? Saad pa ni Dean. Ha? Anong? Hindi na natapos pa ni Nari ang sasabihin. Nang bigla na lamang inatake ni Dean ang labi niya ng isang malalim na halik. At siguro baliw na si Nari dahil natagpuan na lamang niyang hinahalikan pabalik si Dean. Tuluyan ang nilipad ang natitirang katinuan sa utak ni Nari. Push me if you don't really want this. Bulong pa ni Dean ng sandaling maghiwalay ang labi nila. Pero lasing na si Nari sa halik nito. Imbis na gawin ang sinabi ni Dean, masinila pa niya pabalik lalo ito at napapaatras na lang siya hanggang sa marating nila ang kama niya. Oo, umabot sila sa kwarto. At ang mas lumagpas sa halik ang ginawa nila sa mga panahong yon. Ang nakakainis ay walang makapang pagsisisi si Nari sa isip at puso niya. Pinagbigyan niya ang sarili niya at hinayaan ang katawan niyang traidorin siya. You like me. Or maybe more than that. Kasi hindi mo ibibigay sa akin ang una mo ng ganon. Kung hindi. Bulong pa ni Dean nang matapos na sila habang hinihingal ito sa ibabaw ni Nari. Sinubukang umiwas ni Nari ng tingin sa lalaki pero hinawakan lang siya nito sa pisngi at pinapirmi. Hindi naman big deal yun. Sagot pa ni Nari. Shut it, Nari. Bistong-bisto na kita. Don't try to deny it in front of my face. You're mine now. All of you are mine now. Bulong nito at muling pinaulanan ng halik ang labi ni Nari. At sa ikalawang pagkakataon, nagpatangay muli sa Nari sa mga halik at haplos ng lalaki. Hindi niya sinasabi dito ang tunay niyang nararamdaman pero halata naman na ni Dean. Kasi kahit na mga sumunod na araw, ibinigay ni Nari ang sarili niya kay Dean. Minsan nga ay sa kondo siya ng lalaki na tutulog. At minsan, hindi lang basta tulog ang ginagawa nila. Para na silang magkarelasyon sa lagay na yon. Pero may takot sa puso ni Nari na kumpirmahin kay Dean ang tunay niyang papel ngayon sa buhay nito. Lalo pat may koneksyon pa rin sila ni Sofia. Sofia is just a friend now. Model siya ng company ko at hindi ko naman siya basta-bastang pwedeng tanggalin dahil inaamin ko. Magaling siya sa work niya. Saad pa ni Dean habang nanonood sila ng TV isang gabi. Lumabas kasi doon ang ads ng company ni Dean kung saan iminomodel ni Sofia ang product nila. Wala naman akong sinasabi. Halos pabulong na saad ni Nari. Pero kitang-kita naman sa ekspresyon nito ang sakit na siyang ikinabahala ni Dean. Hindi na napigilan pa ni Dean ang sarili at kinuha ang kamay ni Nari at dinala yon sa kanyang labi. You're the one that I love now. Hindi na si Sofia ang nagmamay-ari ng puso ko. I can assure you that. Saad pa ni Dean. Napalunok si Nari. Hindi naman nagkulang si Dean sa pagpaparamdam sa kanya noon pero hindi talaga maalis sa puso niya ang takot. Kasi paano kung isang araw, ma-realize ng lalaki na face lang talaga siya. Come to think of it, mabilis nitong naibaling sa kanya ang nararamdaman nito kay Sofia. Ibig sabihin, pwede rin itong makalimutan agad ang nararamdaman kay Nari ng mabilisan din. Hey, say something. Saad pa ni Dean. May dapat ba akong ikabahala? Dahan-dahan pang tanong ni Nari. Mabilis na umiling si Dean. Wala. Sigurado na ako sa nararamdaman ko, okay? Ikaw na lang talaga. Ikaw na lagi sa puso ko. Bahagyang umiti si Nari. Kumalma na kahit kaunti. Lumapit ng kaunti si Dean at akmang hahalikan siya nito sa labi. Pero nag-vibrate ang phone nito at nakalagay sa maliit na table sa harapan nila. Sa pag-aakalang emergency, mabilis na kinuha yun ni Dean at hindi sinasadyang mabasa ni Nari ang nag-appear na message sa screen nito. Galing yun kay Sofia at nakikipag-meet ito kay Dean kahit late na. I don't know what's gotten into her. Parang mas naging clingy siya sa akin bigla. Hindi naman to ganito dati. Saad pa ni Dean habang binubuksan ang message ni Sofia sa kanya. Nag-scroll ito at ipinakita kay Nari ang mga yon. Hindi nagaanong nire-replyan ni Dean ang mga text ni Sofia unless tungkol yon sa company. Kumunot ang noo ni Nari. Baka emergency? Sagot ni Nari kahit na obvious namang hindi. I'm sure it's not. Hindi naman ako ganun katanga para hindi maramdaman na may iba siyang gusto mula sa akin. Seryosong saad pa ni Dean. Baka nagpaparamdam na rin siyang gusto kanya. Saad ni Nari at tumawa pa para maibsan ang tensyon sa pagitan nila bigla. Labas yon sa ilong niya sa totoo lang. Gusto lang niyang makita ang magiging reaksyon ni Dean.
Kasi what if naman talaga si Sofia pa rin talaga ang gusto nito na confused lang. I already talked to her the other day actually. Hindi naman niya diretsahang sinabi sa akin na may nararamdaman siya sa akin pero nilinaw ko na may gusto na akong iba. Saad ni Dean at bumuntong hininga. I already apologized as well. Anong sabi niya? Kuryusong tanong pa ni Nari. She took it lightly and even told me that she's happy for me. Hindi ko tuloy alam kung genuine yun. Ngayong nangungulit na siya sa akin ngayon lagi. But somehow, it's my fault din naman. Bumuntong hininga si Dean. Kasi paniguradong na-feel niya yung pagpaparamdam ko sa kanya na may motibo na. Gusto ko siya. Pero wala naman akong inamin kasi nga, torpe ako. Pero nailing na lang siya. Tumango si Nari. Naiintindihan ko. At baka nga ganun yung nangyari. Baka kailangan nakausapin mo siya ulit at linawin sa kanya ang lahat. Para makasigurado na din. Umiling si Dean. Is that fine with you? Sabi mo nga wala akong dapat ikabahala, diba? Tumango si Dean. Of course. Then go talk to her. Bukas na lang. Gusto kong namnamin yung time ko sa'yo. I really miss you kahit na lagi tayong nagkikita. Sabi pa ni Dean at ang sumunod na nangyari ay ang pagpugpog ng halik nito kay Nari. Kaya naman nakikiliti na lang sa huli sa tuwing tumatama ang patubong balbas nito sa balat niya. Masaya ang puso ni Nari kahit na hindi pa rin nawawala ang mga agam-agam niya. At mas lalo lang nakakadagdag sa takot niya ay ang kaisipan na baka pagkatapos nitong kasiyahan niya, may sakit na papalit. Kinabukasan, nagising si Nari na mag-isa na lang. Wala na si Dean na weird para sa kanya kasi hindi naman ito basta-bastang aalis lang. Ginigising siya nito lagi sa mga halik nito. Pero ngayon, wala. Walang naging paramdam si Dean. Sinubukan niyang tawagan ang lalaki pero out of reach naman. Nilibang na lang ni Nari ang sarili sa panunood ng palabas habang hinihintay ang lalaki kasi baka na-busy lang. Pero nagulantang na lang si Nari nang makita ang nag-flash sa screen. Mga litrato yun nila Dean at Sofia na sobrang saya at para bang sila lang dalawa ang tao sa lugar. Marami yun. At habang pinapanood yun ni Nari, naninikip ang dibdib niya. Mas lalo lang sumakit nang nag-flash doon ang tila interview ni Sofia sa isang reporter. Is that true that you're dating the owner of the big beverage company, Dean Peñaranda? Tanong ng reporter. Humagikik si Sofia. Oh, should I still answer that? Hindi ba masyado ng obvious? Sagot nito na siyang kinatawa na rin ng reporter. Wow, you two always look so great together. There's a rumor before that he's really pursuing you. And he made it, huh? He was able to capture your heart finally. Muling tumawa si Sofia. Who would not fall for his charm anyway? Nasa sa kanya na ang lahat. Yeah, so this sounds really serious, ha? Sa susunod ba nito, itatali ka na niya? Mulokong tanong pa ng reporter. Well, I'm always ready for that. Magpapatali na talaga ako. Natatawang sagot pa ni Sofia. Oh, I'll bet my whole life, wedding of the year na yan. But I don't want to offend you or anything. Pero there's a rumor about this woman din na kinikita rin ng jowa mo. May umaaligid. How do you react about it? I don't actually worry about it. He always assures me that I'm the only one. Umaaligid lang sila dyan. Ako naman yung inuuwian lagi. Nakangising sagot pa ni Sofia. Tumili ang reporter maging yung mga tao sa paligid nila. Hindi na napigilan pa ni Nari na manikip ang kanyang dibdib sa napapanood. At mukhang masukista siya dahil talagang tinapos niya pa yon kahit natahimik na siyang umiiyak. Ayaw niyang paniwalaan lahat ng yun. Pero mas lumalamang sa puso niya ang takot at pangamba dahil nag-flash din yung nakablur niyang mukha sa screen kanina. At hindi nagtagal, talagang dagsa na rin yung mga komento sa blogs niya online na sinasabing kabit siya at third party. Nagimbal talaga si Nari doon dahil first time niyang maranasan yun na pinutakte siya online ng mga tao dahil sa interview ni Sofia. Tinawagan na niya si Dean pero hindi pa rin talaga ito makontakt. Hindi na alam ni Nari ang gagawin niya. Natatakot na rin siyang lumabas dahil may nagbabanta sa kanyang mga fans ni Sofia na aabangan siya ng mga to. Pero nawala ang takot niya nang tawagan siya ni Yana kahit papano at kinumusta. Naikwento na ni Nari ang ganap na buhay niya lately. Alam mo, suportado kita lagi sa desisyon mo lagi, Nari. But I'm sorry. I'm kind of skeptical about your relationship now with Dean Peñaranda. Alam kong mahal mo siya pero kung ganito lang din yung idudulot niya sa'yo. Sabi pa ni Yana sa kabilang linya habang katawagan si Nari. Bumuntong hininga si Nari. Hindi ko na alam. Tinagurian akong love coach pero sa totoo lang, hindi ko maia-apply yung mga advice ko sa ibang tao sa sarili ko.
Anya't dinaan na lang sa tawa ang lahat. Nasaan na ba kasi si Dean? He should be with you right now. Hindi ko siya makontak pero baka busy pa siya. Sobrang busy ba na hindi ka man lang niya makamusta kahit sandali? Tanong pa ni Yana kaya natahimik na lang si Nari. Kasi totoo naman, ayaw niya lang talagang dagdagan palalo ang mga negatibong bagay sa isip niya kasi mas lalo lang siyang masistress. Gumagabi na't lahat-lahat wala pa ring paramdam si Dean. Nagpahinga na si Nari sa kwarto kahit na ayaw makisama ng mga mata niya para tuluyan ng pumikit. Pero mabilis siyang napabangon nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan. Lumabas agad siya at napasinghap nang makita si Dean na tila ba pagod na pagod. Akmang tatanungin na ni Nari ang lalaki pero nagulat na lang siya nang dumiretso ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Para bang pagod na pagod ito at walang nagawa si Nari kundi hayaan itong magpahinga sa kanya. Nang okay na si Dean, iginiya na ito ni Nari sa sofa para makaupo silang dalawa. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain na muna? Nagluto ko kanina. Iinitin ko lang. Akmang tatayo na si Nari pero mabilis na nahila ni Dean ang kamay niya. Stay please, dito ka lang. May pagsusumamong saad ni Dean kaya muling napaupo ito. Binalot sila ng katahimikan at gustong magtanong ni Nari ng madami pero pinipigilan niya ang sarili. Hinihintay lamang niya na magsalita si Dean kung handa na ito. You should be mad at me. Alam kong nakita mo yung interview ni Sofia. It spread like a wildfire in the different media outlets. Saad ni Dean. Oo, nakita ko na. Pero hinihintay ko yung sasabihin mo. Kung ano yung paliwanag mo doon. Ayokong maniwala na lang ng basta sa napanood ko. Anya. Isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Dean at nagulat na lang si Nari nang ipahinga nito ang noo sa bandang balikat niya. Tila nanlalambing. I'm so lucky to have you. I thought you're going to doubt me. Salamat. Bulong pa ni Dean. Mas may tiwala ako sa'yo kaysa sa ibang tao. Now, pwede mo na bang sabihin sa akin ang lahat? Tanong pa ni Nari. Umalis mula sa pagkakadantay ng noo si Dean sa balikat ni Nari. Tinitigan siya nito sa mga mata. Planado lahat ni Sofia. Noong mga panahon na gusto ko pa siya, nag-hire siya ng paparazzi na pwedeng kumuha ng pictures namin. Hindi naman kakalat yun. I always make sure that those paparazzis won't bother me or us. Pero pinasadya niyang ikalat lahat ngayon. Pagkukwento pa ni Dean. At kanina lang nakausap ko siya kanina at kinumpronta. Umamin siya na gusto na daw niya ako. But it was too late. And again, I still apologize kahit na nasaktan din ako sa ginawa niya. Hindi nakatulong yung mga sinasabi niya sa interview niya dahil talagang madaming mga naniwala. She needs time. Kailangan niya ng oras para ma-process yung lahat. At sa nangyari, parang ibinaling na lang niya sa interview lahat dahil alam niyang hindi ka mapapasa kanya. Saad ni Nari at bumuntong hininga na lang din. Hindi niya rin kasi masisisi si Sofia kung bakit niya ginawa yon. Somehow, baka umasa ito na may something special sila ni Dean. Pero dahil walang lakas ng loob noon si Dean, hindi ito umamin. Which is buti na lang din sa part ni Nari. Dahil hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa kaalamang masaya na si Dean sa ibang babae. Sa tingin ko alam mo na ngayon kung bakit ayoko nang kunin yung offer mo sa akin bilang love coach mo nung gusto mo pa si Sofia. Pag-o-open up bigla ni Nari. Mas lalong lumalim ang tingin ni Dean sa kanya kaya nagpatuloy siya. Hindi pa ako ganun katanga para tulungan yung lalaking mahal ko na mapasa kanya yung babaeng gusto niya rin. Anya at bahagyang natawa para maging light yung atmosphere nila. Nari, matagal na akong may nararamdaman sa'yo, Dean. Simula nung high school pa lang. Pero syempre, nagkaroon na tayo ng mga sari-sariling buhay. Pilit kong kinalimutan lahat. Pero nang muling bumalik ka sa buhay ko, bumalik din lahat sa akin. It's a good thing then. Somehow, may nagawa rin palang maganda yung pangungulit ko sa'yo para tulungan ako kay Sofia nun. That's why I can't really hurt her too much. Kasi may pinagsamahan pa rin naman kami. Tapos dahil sa kanya, napalapit ako sa'yo. Ngumiti si Nari at tumango kasi tama naman si Dean doon. Naging payapa ang puso ni Nari matapos noon. Nangako rin kasi si Dean na aayusin ang lahat. Inaayos na nito ang mga kumalat na balita sa media kaya na-busy ito, lalo pa sa mga sumunod na araw. Hindi pa rin nati-take down yung mga articles about Sofia's interview. I must say, malakas talaga yung connection niya sa media. Pagkukwento pa ni Dean kay Nari sa kondo nang makabalik na ang lalaki. Bumuntong hininga si Nari. Hindi na niya mapigilang maawa sa lalaki dahil medyo
Nagka-problema din ito sa kumpanya nito kasi nga malaki rin ang papel ni Sofia doon. Tapos ito pang mga articles na hindi tumitigil sa pagpapakalat ng relationship ko nila Dean at Sofia. May maitutulong ba ako? Tanong pa ni Nari. Pakiramdam niya kasi sa mga oras na ito ay ang useless niya kasi wala siyang magawa. Tapos ang vlogs niya, hindi pa rin niya magamit para makapag-post doon kasi aatakihin lang siya ng mga negatibong comments. Dine-activate na rin niya ang mga accounts niya. Nagiging aggressive na rin kasi yung mga fans ni Sofia. Ngumiti si Dean at inabot ang kamay ni Sofia. Dinala niya ito sa kanyang labi at hinalikan yon. Just stay here, Baka mabaliw ako lalo kapag lumabas ka. Kaunting tiis na lang. Masuyong sambit pa ni Dean. Okay, naiinis lang ako sa sarili ko kasi pakiramdam ko wala akong silbi. Shh, don't say that. Your mere presence here already helped a lot. So thank you and sorry. Hindi maiwasang pangunutan ng noo si Nari dahil doon. Bakit ka nagsusorry? Tanong niya. Because you're dragged here in this mess. Aminin man natin na hindi. Ako yung punot dulo ng lahat. Naging komplikado na at marami nang nakikisawsaw. Sagot pa ni Dean. Wala kang kasalanan, okay? Ginusto ko to. Alam kong darating talaga yung panahon na may kakaharapin tayong hamon kaya handa naman na ako doon kahit papano. Medyo napabilis nga lang yung pagdating. Anya at ngumiti pa para ipakita kay Dean na okay lang talaga ang lahat. Hindi na maiwasan pa ni Dean na lalong lapitan si Nari at patakan nito ng halik sa noo. God, I'm so lucky to have you. Matapos lang talaga lahat ng to, sosolohin kita. Mapaglarong sabi pa nito kaya naman napahagikik na si Nari. Lagi mo naman akong nasasolo. Halos dito na nga ako tumira sa condo mo eh. Natatawang saad pa niya. I know. Pero iba pa rin talaga kapag wala nang iniisip na problema. Sa bagay, kaya bilisan mo. I will. Tomorrow, I'll hold the press conference to release a statement. Okay, kung anong makakabuti, susuportahan kita. Thank you. Pabulong na saad ni Dean. Natahimik sila pagkaraan ng ilang segundo. Idinantay bigla ni Dean ang noo nito sa noo rin ni Nari. Pareha silang napapikit na para bang may malalim na iniisip. Walang nagsalita. Pero binasag din ni Dean ang katahimikan kalaunan. Ang sumunod na sinabi nito ay siyang tuluyang nagpabilis ng tibok ng puso ni Nari. I love you, Nari. Alam kong mabilis pero hindi ko na kayang palagpasin pa ang araw na hindi ko maramdaman yung presensya mo. You suddenly became the reason why I breathe. Marahang saan ni Dean na siyang ikinainit ng gilid ng mga mata ni Nari. Hindi niya lubos maisip na maririnig ang mga bagay na yun kay Dean. Siyempre, pangarap niya lang yun noon. Tapos eto na, nangyari na. Mahal din kita, Dean. Pagbalik mo bukas, sulitin natin ang oras natin sa isa't isa, okay? Malambing na sabi pa ni Nari. Tumango si Dean at may maliit na ngiting namuo sa labi niya. We will do that, baby. Just wait for me. Sabi pa nito. Buo ang tiwala ni Nari kay Dean. Alam niyang makakaya nitong harapin ang lahat bukas upang sabihin ang katotohanan para matapos na rin at matahimik na silang lahat. Naiwan si Nari sa kondo na mag-isa ulit. Medyo anxious pa siya kasi nalaman niya kay Dean kanina bago umalis na may mga reporter ding nakaabang sa lobby. Pero para na rin sa seguridad ni Nari, may bodyguards na nakabantay sa labas ng kondo at binabantayan siya. Kahit papano ay napapanatag naman si Nari dahil doon. Binuksan ni Nari ang TV. Mapapanood kasi sa livestream ang presscon kaya nakaantabay si Nari. Namamawis na rin ang kamay niya kanina pa pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nang makita niya ang pagdating ni Dean, napaayos agad ang upo ni Nari para simulan na makinig. Lalo pat mukhang atat na rin talaga ang mga taga-media. Mr. Peñaranda, is it true that you have a relationship with Miss Sofia? Sir, how true po na tagilid po yung relasyon niyo ngayon with Miss Sofia dahil sa third party? Did Miss Sofia lie to the public about her relationship with you, sir? Sir, bumaba daw yung stocks ng company niyo ngayon dahil sa nangyari. Do you have any strategies for your company to thrive again and be on top? Sunod-sunod ang mga binatong tanong, pero ni isa ay walang diretsang sinagot si Dean. May babaeng nagsalita at sinabihan ng lahat na kumalma na muna para makapagsimula na si Dean sa pagpapahayag ng statement nito. At nang sa wakas ay tumahimik na sila, tsaka inayos ni Dean ang mic sa harap at nagsalita. Good day everyone. As you all know, there's a controversy circulating online right now about me and Sofia. That's because of the interview of Sofia.
At nandito ako para tuluyan ng linawin ang lahat ng yon. Bahagyang natigil si Dean at huminga ng malalim. For those who are asking about my status right now, I'm already in a relationship. But not with Sophia, like you're all thinking. May mga mangilan-ngilang nagbulungan, pero hindi nagpaapekto si Dean at nagpatuloy lang sa pananalita. I'm currently in love with this woman that I just met recently. Siya yung pinaparatangan ngayon ng mga tao bilang third party, which is not true. Hindi mangyayari yun dahil siya lang naman yung nasa puso ko, wala nang iba. I'm sorry to break your bubbles but Sophia and I are not together romantically. Hindi ko alam kung bakit nagsinungaling si Sophia sa interview nito but at least now, we're clear with that now. Bahagyang napatigil si Dean bago muling nagsalita. And about my company, yes, medyo nalagay sa alanganin ngayon since Sophia is also the face of our brand. Pero makakaya naman naming solusyonan yun. But for now, I will need to discuss some important matters with my board members whether they will want Sophia to be part of the company or not. Mr. Peñaranda, could you please name the woman who owns your heart right now? Madami na pong haka-haka tungkol sa kanya. And there's a lot of criticisms being thrown at her for being a love advisor or dubbed as the love coach. Ngumiti si Dean. Yes, she's indeed the famous love coach na nilalapitan ng mga tao para magpatulong sa love life nila. And as much as I want to say her name, I value her privacy. Ayokong mas lalo siyang putaktihin ng mga tao. I hope everyone will respect that. Sagot nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Nari. Kahit papano ay medyo gumaan na yung loob niya. Sa totoo lang, kahit ilang ulit niyang sabihin sa sariling hindi dapat siya magpaapekto sa mga sinasabi sa kanya online, mahirap pa rin talaga. Lalo na dahil na idadama yung pamilya niyang nasa probinsya. Hanggang sa natapos yung pagsagot ni Dean sa media ay nakangiti na lang si Nari. Nang dumating tuloy ang lalaki, hindi na napigilan pa ni Nari na takbuhin ito at salubungin ng isang mahigpit na yakap. I love you. Bulong pa ni Nari ng buong puso. Ramdam niya ang pagsinghap ni Dean at kalaunan ay hinalikan siya nito sa ulo. I love you too. I'm sorry again for everything. Sagot naman nito, wala kang ang kasalanan. At ang galing mo kanina sa media ha, saad ni Nari at kumala sa yakap. Pero nanatili pa ring nakayapos ang braso ni Dean sa bewang niya. Really? Baka masyado ka na namang na-inlove sa akin ah. Mapaglarong saad pa ni Dean kaya napahagik-hik na lang si Nari. Hay nako, kahit wala ka pang ginagawa, nai-inlove na talaga ako sa'yo lalo. Hindi pa rin mapigilang banat ni Nari. Hindi na niya alam kung saan niya nahugot ang lakas ng loob para sabihin yon. Basta, hinayaan na lang niya ang sarili na sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. Ngumisi si Dean. Wow, tumatapang ka na. Tumatapang ka na. Bigla na lang nitong pinugpog si Nari ng halik sa leeg pataas sa panga nito. Napatawa na talaga ng tuluyan si Nari dahil bahagya siyang nakiliti sa patubong balbas ni Dean. Hanggang sa nauwi sila sa habulan. Ang refreshing lang lahat para sa kanila kasi finally, namatay din yung issue matapos ang isang linggo. Nag-decide ang board members ni Dean sa company na palitan si Sophia bilang face of the brand nila. Pero malilipat naman ito bilang model sa isang acquired company rin ni Dean. Sa totoo lang, ay naaawa si Nari kay Sophia, pero desisyon naman kasi yon ng majority sa company ni Dean. Pero pinanatag naman ni Dean ang loob niya na same pa rin naman ang pamamalakad sa pinaglipatan ni Sophia. It's just that, hindi gaanong hands-on doon si Dean pero siya pa rin yung taga-approved lahat. Anyway, nakapagbakasyon din sa wakas si Dean at Sophia sa isang beach resort na pinasara pa talaga ni Dean para solo nila ang buong lugar. Maganda ang lugar at nakaka-relax. Hindi mo naman kailangang ipasarado yung buong resort. Ang ganda-ganda ng lugar oh. Dapat lang na mas madaming tao yung makadiscover dito. Saad pa ni Nari habang magkahawak kamay silang naglakad ni Dean sa buhanginan. Gusto kitang masolo eh. And ayaw mo nun. Walang makakarinig sa atin kahit na magsisigaw pa tayo dito. Nakangising saad pa ni Dean. At sa ngisi pa lang na yon, alam na agad ni Nari na may laman ang sinasabi nito kaya mabilis siyang namula. Ewan ko sa'yo, ang hilig mo talaga dyan at saka kahit na ipasara yung resort, public place pa rin naman to no. Ang sagwa naman kung nahampas ni Nari sa braso si Dean pero tumawa lang ito sa huli. Hindi na niya nagawang tapusin pa ang sinasabi dahil sa hiya bigla. Hey, what are you saying? Ikaw Are you thinking about us making love here? Natatawang sabi pa ni Dean. Che! Green-minded ka pala, sweetheart. Anyway, what's the matter anyway? I'm actually fantasizing about us making love outdoors. Pwede nating Ouch!
Sigaw nito dahil kinurot na ni Nari ang kanyang tagiliran. Humagikhik lang si Nari at habang hindi pa nakakabawi si Dean, nagsimula na siyang manakbo papalayo dito. Akala niya hahabol si Dean, pero nang lingunin niya ito ay nakangisi lang ang lalaki kaya napakunot na lang ang noo niya. Sige lang, run away from me. Pero sa oras na mahuli kita, itatali na kita habang buhay. Saad pa ni Dean dahil medyo nakalayo na siya. Naglalakad na lang din si Dean kaya tumuloy na si Nari sa pagtakbo. Pero nang nilingon na niya ulit si Dean, napasinghap na lang siya nang makita na may nakalabas ng hawak ang lalaki. Kuminang ang hawak nito at habang papalapit ito sa direksyon ni Nari, natigilan na lang ang huli. Ang kumikinang ay isang singsing. Tuluyan nang napatigil si Nari sa paglayo. Nakalapit na rin si Dean sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Ano to? Tanong ni Nari, hindi na napigilan pang panginigan ng boses. Diba sinabi ko na sa'yo na sa oras na mahuli kita, itatali na kita. I was able to keep up with you. Now, face the consequences. Marry me, sweetheart. Nakangising saad ni Dean pero halatang kabado naman dahil medyo nanginig ang kamay na nakahawak sa singsing. Napasinghap na lang ng tuluyan si Nari. Halo-halo ang nararamdaman niya pero mas nangibabaw ang saya. Hindi niya inaakala na darating ang araw na ito. Sinong mag-aakala na ang lalaking pinapangarap lang niya noon ay hihingi na ang kamay niya sa panghabang buhay na pagsasama. Parang isang panaginip. Sigurado ka na ba sa akin? Tanong pa ni Nari. Medyo nagiging emosyonal na rin pero nakangiti pa rin nakatingin sa lalaki. Of course, sigurado na ako. Panalong-panalo na ako sa iyo eh. Sagot ni Dean kaya mas lumawak ang ngiti ni Nari. Marahang tumango si Nari. Payag na ako. Payag na akong magpatali sa iyo ng habang buhay. Sagot niya kaya naman suminghap si Dean. Nang maisuot nito ang singsing kay Nari, agad itong tumayo at kinintala ng halik ang labi nito. At nang maghiwalay ang labi nila, parehas silang ngumiti sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Thank you for existing. Saad pa ni Dean, namumuo na rin ang luha sa gilid ng mga mata. Mahal na mahal rin kita. Salamat at hindi ka napagod, kulitin ako. Nakangiting saad ni Nari at napahagikik na lang siya. Hinalikan ulit nila ang labi ng isa't isa. Ang halik na yon ay tila senyales na tinatanggap na nila ang kapalaran nilang magsama habang buhay. Wala silang makapangtakot sa dibdib dahil alam nilang makakaya nila kung ano man ang darating na unos sa buhay nila. Pero finally, nakamit na rin ni Nari ang happy ending na para sa kanya. Nang akala niya ay sa mga kliyente niya lang mangyayari. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nari at ni Dean. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. At Merry Christmas po sa inyo. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.